Sina Jesus sa Capernaum. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo at doon ay nangaral si Jesus. Namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil nangangaral siya ng may autoridad, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. May isang tao roon na sinasaniba ng masamang espiritu ang biglang nagsisigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos." Pero sinuway ni Jesus ang masamang espiritu. "Tumahimik ka at lumabas sa kanya." Sabi dun sa verse 26, pinangisay ng masamang spirito ang tao at sumigaw siya habang lumalabas. Namangha ang lahat ng naroon at sinabi nila sa isa't isa, "Ano ito? Isang bagong aral na may kapangyarihan. Pati ang masasamang spirito ay nauutusan niya at sumusunod sila. At mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong Galilea." So purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon ngayong araw na ito? Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening sa bawat isa. Naniniwala po ako that the Lord already prepared our hearts today. At naniniwala po ko lahat nandito ngayon ay excited na sumamba, excited na magpuri sa ating Panginoon. At naniniwala po ako na may magandang hain sa atin ngayon ng Panginoon, na napakagandang pagsasaluhan natin na salita ng ating Panginoon. Sabi sa Matthew 4:4 at Luke 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So ngayong araw na ito, we believe that the Lord will nourish us today. Papakainin tayo ng Panginoon, gagawin tayong spiritually healthy ng Panginoon ngayong araw na ito, lalo na sa panibagong installment ng ating series ngayon. So ngayong August po, ang sermon series natin ay Ghost Stories. Pero hindi po ito tungkol sa horror movies. Ito po ay tungkol sa mga multo. Ito po ay hindi rin tungkol actually sa mga multo na napapanood natin sa TV. Mga multo na napapanood natin ngayon sa social media. Ito ay tungkol sa spiritual reality na itinuturo mismo ng Biblia. Alam niyo po, marami pong tao may dalawang maling pananaw patungkol sa demonyo. Ulitin ko po. Dalawang maling pananaw o extreme views pagdating sa demonyo. Alam niyo po, may ilan na lahat na lang ay may demonyo. Kapag nawalan ng susi, may demonyo. Kapag nagka-traffic, demonyo na naman. Kapag nasunog yung ulam, may demonyo na naman. At hindi po ako nang bibiro dahil marami po ako mga nakilalang mga Christians na ganito talaga sila. Halos lahat na lang ng mangyari sa buhay nila, demonyo lagi. Pero mayroon din naman nakabilang extreme. Ano po yun? Sinasabi nila, wala namang demonyo. Psychological lang yan. Pamahiin lang yan. Huwag kayong nagpapaniwala. Anong petsa na? Naniniwala pa kayo dyan. Pero ang Biblia po ay hindi pumapanig sa dalawang extremes na ito. Ulitin ko po. Ang Bible po ay hindi pumapanig dun sa dalawang extremes na yon. Sabi po ni C.S. Lewis, there are two equal and opposite errors. One is to deny demons. The other is to become obsessed with them. Again, sabi po ni C.S. Lewis, there are two equal and opposite errors. One is to deny demons. The other is to become obsessed with them. Ito yung binanggit ko kaninang two extremes. Yung isa dinideny at yung isa naman masyado namang obsessed pagdating sa demonyo. So hindi po natin pinag-aaralan o pag-aaralan ngayon ang mga demons para matakot po tayo. Pag-aaralan po natin ito para lalo nating makita kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. So sa passage po na ito na ating pinakinggan kanina at pag-aaralan ngayon, makikita natin ang tatlong katotohanan. So join me in our message today entitled Demonology 101. Sabihin nga po natin, Demonology. Ito po yung basic na pag-aaral ngayon sa Demonology. Meron po tayo sa Amazing Bible College, Angels and Demons. Napakaganda po ng ating yung ating subject doon sa Angels and Demons. Meron din tayong Heavens and Hells. At dito lalo nating maunawaan kung meron po kayong time at maganda, bigyan nyo po ng time.
regardless ano yung status ng spiritual life natin. Basta tayo po ay nag-undergo naman ng ating SOD, pwede na po kayong mag-enroll doon kung gusto nyo lumago, gusto nyo maglingkod sa Panginoon, kung gusto nyo magpastor. At gusto higit sa lahat, kung gusto natin lalong makilala ang Panginoon at ang kilos ng Panginoon, pwede po kayong mag-enroll doon. Dito po sa pag-uusapan natin ngayon, let's talk about the plain truth about demons. Again, the plain truth about demons. So why should believers never fear the kingdom of darkness? Bakit kaya ang bawat mananampalataya ay dapat hindi natatakot pagdating sa kingdom of darkness? So the answer unfolds in 3 realities. Naniniwala po ko na kaya ka nandito ngayon dahil ipapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan laban sa kingdom of darkness. At ikaw, ngayong araw na ito ay matututo kang makilala ang iyong kalaban at higit sa lahat, pinakamakilala ang iyong kakampi. Walang iba kundi ang ating Panginoong Sokristo. So lahat po ng ready, buhay na buhay at gising na gising ngayong araw na ito, magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1. First, let's look at the world of demons. Dito sa unang point natin, pag-uusapan natin yung mundo ng mga demons. Makikita natin ito in Mark chapter 1, verses 21 hanggang 23 dito pa rin sa passage natin na pag-aaralan ngayon. Verse 21, they went to Capernaum, and when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. The people were amazed at his teaching because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. Tignan niyo po, verse 23. Just as then, a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out. So first, sinabi natin that the world, makikita natin yung mundo ng mga demonyo dito. Una, makikita natin that demons exist. Katulad ng binagit ko po sa inyo kanina, yung kabilang extreme. Yung isa, masyadong dinideny. Ay, hindi totoo yan. Anong petsa na? Hindi na dapat tayo naniniwala dyan. 2026 na, magto-2027 na. Naniniwala ka pa rin ba dyan? So whether you like it or not, sinasabi ng salita mismo ng Panginoon that demons exist. Verse 23, just then a man possessed by an impure spirit. So dito po binanggit ni Marcos na yung unclean and impure spirit dito, ang ibig sabihin po niyan, defiled, morally filthy, impure. Uy, papansinin niyo po yan, importante sa demonology ito. May iba't ibang uri ng spirit. Dito, unclean and impure. Kaya napapansin niyo po minsan ng isang tao, alam niya namang madumi. Bakit niya dinudumihan ang buhay niya? Alam niya naman na ikasisira niya to. Yung isa naman, alam mo naman ang ibig sabihin ng malinis. Ba't mo dinudumihan ang buhay mo? Impure spirit. May spirit of lies din. May iba't ibang ang daming uri ng spirito na kung saan yun yung kanilang ginagawa, yun yung kanilang atake sa mga tao. So dito, ang lumukob dito sa taong ito, walang iba kundi impure or unclean spirit. Pansinin niyo po, hindi nakipagdebate si Jesus kung totoo ang demonyo. At hindi niya sinabi, imaginary lang yan. Nag-aarte-artihan ka lang dyan. Hindi niya sinabing psychological lang yan. Ang ginawa niya, pinalayas niya yung demonyong yon. Alam niyo po, ang Revelation, sinabi sa Revelation chapter 12, na si Satanas ay nagrebelde sa Diyos. At may mga anghel na sumama sa kanya. At makikita natin doon sa chapter 12 din ng Revelation, if I'm not mistaken, in verse 4, doon makikita natin na 1/3 ng anghel sa langit sumama kay Satanas. Yun yung pinalo, yun yung pinarusahan ng Panginoon. Yan yung mga fallen angels na tinatawag. At kung mapapansin po natin, sa New Testament pa lang, kung 1/3, ibig sabihin, stars pa nga ang tawag dyan. So ibig sabihin, kundi kasing dami o mas madami pa sa stars, ang mga angels ay 1/3 yon.
Napakadami no, kaya kung mababasa niyo po sa Bible, may mga nakakulong na spirito, mga fallen angels na pinarusahan ng Panginoon. At may mga malaya, nakakalaya. Yun yung sumanib dito. At yun yung sinasabi natin, both nag-i-exist, may mga nakalaya na mga fallen angels at may mga nakakulong. Kasi makikita din natin sa Bible, may mga nakakulong. At alam naman natin, tulad po dun sa subject natin sa Amazing Bible College, kaya nga heavens and hells. O reveal ko na rin. Kasi may impyerno para sa mga wicked na mga spirits, yung mga fallen angels. At ang akala ng iba, pagdating sa impyerno, naghahari si Satanas doon, masaya siya, parurusahan yung mga napunta doon. Hindi. Sama-sama silang nahihirapan doon. Doon sa lake of fire, of course, pero dito wala pa naman si Satanas. Hindi pa siya itinatali, hindi pa siya kinukulong, hindi pa siya tinatapon sa lake of fire. Kaya isa siya sa mga nakalaya na fallen angels. So mapapansin natin that demons exist. Kaya nga sinabi sa Revelation chapter 12, si Satanas, kaya nag-exist sila, itong mga demons na ito, sila yung nagrebelde sa Diyos, saka yung mga anghel na sumama sa Kanya. Sabi ko nga, 1/3 sa verse 4. Sinabi naman dun sa verse 7, then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. Sabi dun sa verse 8, but the dragon was not strong enough to prevail. Biruin mo kay Michael, the archangel pa lang, hindi na manalo si Satanas kay Lord pa. Kaya ewan ko lang sa mga taong naikipagkampihan sa demonyo. Sa anghel pa lang, isang anghel pa lang ng Diyos, hindi na manalo-nalo si Satanas. Sinabi doon that the dragon was not strong enough to prevail. Eh paano kung dalawa pa yon na malakas-lakas, tatlo pa? Tapos si Lord pa, tataluhin niya? Kapo natin yun. Kaya hindi alam ng tao na kumakampi kay Satanas kung gaano kahina yung kinakampihan nila compared sa Diyos. Si Michael the Archangel pa lang, di na kaya eh. Pero kasi ito yung mga nagrebelde sa Diyos. Kaya ang ginawa sa kanila, sabi nga dun sa verse 8 ng chapter 12, so there was no longer any place left in heaven for him and his angels. Kaya itong mga taong ito, ano sila, beyond repair, beyond repentance na, wala na silang lugar sa Diyos. Hindi na sila kailanman magkakaroon ng kaligtasan. Kaya ang demonyo, sinasabi nga natin, sila yung mga fallen angels. Kung aalisin natin ang demonyo sa Bible, yung teachings about this, tatanggalin natin halos 1/3 ng mga miracles ni Lord. Bakit? Ang daming miracles ni Lord may kinalaman dito sa mga demons na ito. Kaya nga, demons exist. Sabi ni Billy Graham, the devil is real. But thank God, so is the power of Christ. Ito yung mundo ng demonyo. Una, sila ay totoo. Pangalawa, demons are everywhere. Pag sinabi ko pong everywhere, hindi ito katulad ng Diyos na sila ay omnipresent. Ibig sabihin lang, yung mga lugar na kung saan hindi natin minsan ine-expect, nandoon sila. Verse 23. Just then, a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out. Biruin niyo po, mas shocking dito yung location. Why? Hindi po sa beer house. Tingnan niyo mo maigi. Hindi sa beer house yung binanggit dito. Hindi sa casino. Hindi sa templo ng Diyos-Diyosan. Yung demons, nasaan? Nasa synagogue. Nasa pagtitipon. Nasa church. Imagine, nasa worship service, may demonyo. Nakikita mo ba natin ito? So, hindi porke religious ang lugar, spiritual na agad. Kaya nga ang church ay spiritual hospital din. O spiritually ill people. Hindi porke may Bible, totoo na agad. Hindi porke may cross, kay Kristo na agad. Kaya sinabi ng Bible in 1 John chapter 4 verse 1, test every spirit. So makikita natin yung mga lugar na kung saan hindi mo inaasahan, nag-i-exist doon yung mga demons.
Alam niyo po, pagdating sa counterfeit money, hindi po pinag-aaralan ng bangko ang lahat ng fake bills. Hindi po lahat ng fake bills ay pinag-aaralan nila. Lahat na lang ng peke, pag-aaralan, hindi po ganon. Ang ginagawa nila, paulit-ulit nilang hinahawakan ng tunay. Bakit? Kapag kabisado mo ang original, madali mong makikilala ang peke. Ganon din po pagdating sa Christian life. Huwag mong pag-aralan ang lahat ng demonic practices. Mas pag-aralan mo ang Panginoong Kristo. Hindi ko po sinabi, kaya nga may demonology tayo. Pero hindi ibig sabihin, lahat na lang ng kademonyohan, pag-aaralan. Tapos si Jesus, hindi pinag-aralan. So kapag nakilala mo kasi ang truth, madali mong makilala at ma-discern ang deception. So mas pinag-aaralan si Jesus. So huwag ka masyadong maging demon conscious. Mas maging Christ conscious ka. Kasi dapat mas marami tayong oras sa Bible kaysa panunood ng horror. May mga nakausap akong kabataan, may mga demonic, papaliwanag ko po yun mamaya, may mga demonic oppression sila, kahit mga Christians. Hindi ko po sinabing demonic, sila'y naaalinan. But they were oppressed by the devil. Bakit minsan madalas pinapanood nilang ganun? Sabi ko, kumusta devotional life mo? Struggle nga po eh. Pero paborito mo yung horror? Natatapos mo? Devotion, hindi. Ano mangyayari dyan? Dapat huwag tayo masyadong maging demon conscious, mas maging Christ conscious tayo. Mas maraming oras sa Bible, ulitin ko, kaysa yung mga kapapanood ng horror, mas maraming oras sa prayer, kaysa mga conspiracy videos. Kasi ang safest Christians, hindi yung expert sa demonyo, kundi yung malapit kay Jesus. And I've known a lot of people, mas matindi yung demonic expression, mas matindi yung demonic possession and demonic oppression sa kanila. Kasi mas focus nila yung demons eh. Mas nakikita na yung demons kaysa kay Lord. Mas pinag-aaralan na yung move ng mga demons kaysa pinag-aaralan yung move ng Holy Spirit. Ito yung mundo ng mga demonyo. Demons exist and demons are everywhere. Maging sa mga lugar ng pananambahan, meron nito. Pangalawa, let's look at the works of demons. Sabi nga po natin, works. Mark chapter 1, verses 23 hanggang 24. Just then a man, tignan niyo po, just then a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out. Verse 24, what do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are. Demonyo ang sasalita. Tignan niyo po. I know who you are. The Holy One of God. Dito po makikita natin yung kilos, yung galawan ng mga demonyo. First, demons attend religious gatherings. Dati nagtataka ako, bakit kapag uma-attend ako, ang dami ko na pong naatinan, both sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Nung bata ako sa pananampalataya, sabi ko, ba't may ganito? Ba't may mga deliverance na nangyayari sa loob ng church? Di ba dapat walang demonyo dyan? Yung pala, hindi ganon. Even demons attend religious gatherings. Kahit mga demonyo uma-attend ng religious gatherings. Yung iba, of course, possessed nila yung isang tao na uma-attend sa isang religious gathering. Verse 23, just then a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out. Maging sa synagogue na inatinan ni Jesus Christ eh. Pansinin niyo po, nasa synagogue ang demonyo. Kaya huwag nating isipin na kapag nasa religious gathering ka, automatic, safe ka na. Hindi porket nasa religious gatherings ka, okay na. Nakuha po natin siya. Hindi ko naman sinabing lagi kang kabahan. Baka naging demon conscious ka na, hindi na Christ conscious. Pero dapat nag-iingat ka pa rin. Kasi hindi attendance ang nagliligtas. Si Jesus ang nagliligtas. Maraming tao nasa religious gathering, pero wala pa rin kay Kristo. Maraming mga
nag-hallelujah, maraming mga kumakanta, umaattend sa iba't ibang mga religious gatherings, attender lang. But they don't have personal relationship with the Lord. Why? They don't understand. Kaya nga importante kapag umaattend ng gawain, nakikinig ng salita ng Panginoon. Tignan mo yung katabi mo ngayon. Nakikinig ba? Yan. Dahil palalayain ka ng salita ng Panginoon, matututo ka dito at mawawala na yung deception ng kalaban. Kaya ang gagawin ng kalaban, guguluhin ka, lilituhin ka, patutulugin ka, para hindi mo maiintindihan ang salita ng Panginoon. Demons attend religious gatherings. Pangalawa, makikita natin, ito matindi, demons disguise themselves. Hindi lang sila basta-basta umaattend ng mga religious gathering, nagdi-disguise pa sila. So demon can disguise as a religious person. Ulitin ko. Hindi lahat ng mga tao na umaattend sa mga religious gatherings ay mananambahan sa Panginoon. Yung iba doon, nagdi-disguise doon. Yung mga demonyo. Tignan niyo po, verse 23. Just then a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out. Same chapter, sa verse 39 nga lang, sinabi, so he traveled. Ito susunod na ministry ni Jesus Christ. Kaya sinabi nga natin, tanggalin mo yung about demon sa Bible. Parang tinanggal mo na yung 1/3 ng miracles ni Jesus Christ. Why? Ang dami niyang pinuntahan, gilid ng kalsada, nagpapalayas sa demonyo, ang dami niyang pinalayas na demonyo sa loob ng religious gatherings o spiritual gatherings. So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Napansin mo natin yung ministry ni Lord? Mapapansin natin that demons disguise themselves. Sinabi po ni Apostle Paul in 2 Corinthians 11:14 that Satan disguises himself as an angel of light. Kahit ang demonyo, nagdi-disguise siya na para tila baga siya ay anghel. Kaya hindi lahat na mukhang mabait sa'yo, kakampi mo. Hindi lahat na nag-I love you sa'yo, padala ni Lord. Yung iba padala yan ni Satanas. Hindi lahat na nagbabait-baitan sa'yo, bigay ka agad ng bigay. You must discern. Yung ginagawa, test every spirit. 1 John chapter 4 verse 1. Kung ano yung sinasabi. Kasi even Satan himself, nagdi-disguise siya as angel of light. So hindi laging pangit ang appearance ng kasinungalingan. Tandaan natin yan. Deception nga eh. Hindi laging pangit ang appearance ng kasinungalingan. Kaya nga, yung ipinoportray lagi ng mundo na si Satan nakakatakot, si Satan ganito, hello. Kaya minsan, na gogoyo ang mga tao. Kasi ang inaabangan nilang Satanas, yung laging may sungay, laging nakaitim, hindi nila alam, may iba't ibang uri na kung saan ipinapakita ni Satanas na minsan di siya nakakatakot, minsan siya ay religious na tao. Kaya hindi laging pangit ang appearance ng kadiliman, ng kasinungalingan. Minsan maganda ang packaging, maganda ang presentation, pero mali ang doctrine. Mali ang pinaniniwalaan. Tandaan natin, hindi lahat ng viral preacher ay biblical. Ano may nagagawa na itong mga to? Sabi ko, kikwentuhan na lang kayo dyan. Cite ka ng verse, di man pinapaliwanag. Isang salita, isang verse ng Bible, napakayaman. Minsan di pa nga naiintindihan ng isang tao, tatalo na naman tayo dito, kaya yung utak ng tao, talon-talon din eh. Hindi nakakain yung salita ng Panginoon. Walang problema, magbasa. Kung basa ka ng basa, hindi mo pinapaintindi at di naiintindihan ng mga tao, nai-enjoy na lang ng mga tao. Yung iba naman, bakit? Still, marami pa rin naman. Tandaan natin, maraming tao gusto niyan junk food. Sarap na sarap dun yun. Kaya maraming mga Christians, marami din mga tao, Christians na mahihina, kahit marami pa, maraming ang tao gusto yung mga junk food eh. Yung mga unhealthy, di ba? Kaya marami mga tao, kahit na religious gathering siya, okay pa rin yun. Kaya lang, yung health nila, ang nakasalalay doon.
So hindi laging pangit ang appearance ng kingdom of darkness. Tandaan natin, hindi lahat ng viral preacher ay biblical, hindi lahat ng motivational ay spiritual. Ang tanong lagi, anong ang sabi ng salita ng Diyos? Anong katotohanan na matututuhan natin dito sa salita ng Panginoon? Pangatlo, mapapansin natin, una, that demons attend religious gatherings. Pangalawa, makikita natin dito sa work of demons, that demons disguise themselves sa katauhan ng isang religious na tao. Sagutin mo na ako, born again naman ako. Baka burn again. Tignan mo muna yung pamumuhay. Kasi pwede tayong dayain ng kalaban. O, partner tayo ng business ha. Christian din naman ako, umatin din naman ako paminsan-minsan. Umatin nga ako nung 1984 eh. Piruin mo. Baka sinabi niya lang yun para magkaroon ng common ground. Para kumagat kagad. Kasi kayang mag-disguise ng kalaban. Number 3, demons can possess people. Demons can possess unbelievers. Tignan niyo po, verse 23. Just then a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out. So malinaw muna, alam niyo po, kaya nilagay ko na dito ng malinaw na agad na unbelievers. Why? Yung lalaki po, possessed. Pero ang halagang linawin natin dito na ang tunay na Kristiyano, pagmamay-ari ni Kristo. Ang tunay na Kristiyano, pag-uusapan natin next week about Holy Spirit naman tayo. Ang tunay na Kristiyano, possessed yan, hindi ng demonic spirits. Possessed yan ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang naninirahan sa kanya. Kaya hindi pwedeng sabay na tumira ang Holy Spirit at unclean spirit sa parehong buhay ng tao. Basahin ko po sa inyo yung 2 Corinthians chapter 6 verses 14 hanggang 16. Sa ikalawang Korinto, 6, 14 hanggang 16. Ito ang pinakamalapit na prinsipyo tungkol sa kawalan ng pakikisama ng banal na spirito sa kadiliman o demonyo. Sinabi doon, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katwiran sa kasamaan? O anong pakikiisa mayroon ng liwanag sa kadiliman? Anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial o kay Satanas? Sapagkat tayo ay templo ng Diyos na buhay. So malinaw na ang mananampalataya ay hindi mapoposes ng demonic spirit. Although hanggang ngayon, ito pa rin ay debate. Pero tayo, naniniwala tayo na hindi yan mapoposes ng demon spirit. Pero ano nangyayari sa ibang mananampalataya? Ang tawag doon, oppression, hindi possession. Bakit? Kasi pwedeng matukso ang mga mananampalataya. Pwedeng malinlang. Kaya nga ang tawag natin dyan, pwedeng na-demonyo. Pwedeng hindi na-possess, pero na-oppress. Kahit mananampalataya eh. Hindi pwede yon. Ikaw ba? Hindi ka ba nakakapag-isip ng hindi maganda? Nakuha natin. Pero yung hindi magandang pag-iisip na yan, hindi magandang kilos na yan ng isang mananampalataya, kapag yan nagsunod-sunod, mas madaling ma-oppress yan ng kalaban. Kaya kahit mananampalataya can experience demon oppressions. Hindi na masyado nagpipray, hindi na nag-aatin ng pananambahan. Kaya wag mong paglaruan ang kasalanan. Ang sin ay laging naghahanap ng butas para makapasok yan. So pwede ngayon oppress lang, pero sa susunod, baka possess na ang mangyari. Kapag wala na ang banal na spirito sa kanyang buhay. Pangapat, demons can speak. Tignan niyo po natin. Makikita natin dito in verse 24 that demons can communicate. What do you want? Sabi ng demonyo ito, what do you want with us? Uy, what do you want? Tignan niyo po ito. What do you want with us? Pwede pala isang tao, maraming demonyo, madaming demons na nakalukob sa kanya. What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us?
Ito pa malupit dito. I know who you are. The Holy One of God. So maraming mga tao, kilala naman si Lord. Pero malademonyo pa rin. Ito nga, I know who you are. The Holy One of God. Ang nakakagulat dito, ang demonyo, kilala si Jesus. Biruin mo, nakakapagsalita pa. I know who you are. They can teach, they can preach, they can communicate. Ang malupit, kilala si Jesus, I know who you are. Pero ito matindi. Hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. But of course, under pa rin siya ng authority ng ating Panginoon. Sila nga yung rebel eh. Mas sinundan pa nila si Satanas, akala naman nila si Satanas may paglalaban sila. Buti pa minsan kape, may paglaban ng tao eh. Pero si Satanas, si Michael Archangel lang, hindi niya nakaya eh. Kaya isang malaking kasalanan, isang malaking pagkakamali ng isang tao ay makipagkampihan siya sa kalaban. Isang malaki ring kahangalan yun. Hindi pa si Lord yun, hindi niya nakaya. Tapos makikipagkampihan pa siya doon. But dito makikita natin na yung mga demonic spirits, nag-ooperate pa rin sila until now. Nakakapagsalita sila. They know who Jesus is. Sabi dito, the Holy One of God. So ang tamang tandaan natin, may tamang theology din sila. Why? I know who you are, the Holy One of God. Di tama. Biruin mo yon. May tamang theology, pero may maling relasyon sa Diyos. Kasi maraming mga tao ngayon, alam ang Bible. Maraming mga memory verses na alam. Matagal ng church member, pero hindi pa surrendered. Kaya hindi sapat, nakilala mo lang si Jesus. Kailangan mo ng relasyon sa ating Panginoong Kristo. Why? Kahit demonyo, kilala si Lord. Kahit unbeliever, kilala si Lord. Ang tanong, may mga tao ba na kilala mo pero wala kayong relasyon? Meron. So kahit nagbabanggit si Jesus, kilala si Jesus, ang tanong ngayon, kilala mo lang, ba't may relationship ka ba sa Kanya? Pwedeng kilala mo yung hari ng isang bansang yon, ba't ang tanong, do you have a relationship with that person? Ganun din sa tao. Maraming mga tao, kilala si Jesus, but wala silang relasyon kay Lord. Kaya, possess na masamang spirito. Yung iba naman, tumitindi yung possession. Kasi pwedeng isa, pwedeng dalawa, ang nakaposes sa kanya, pwedeng 3, pwedeng 100. I think 15 years ago, may umattend dun sa church. Tapos sinintay ako na matapos mag-preach. Mamaya dyan maraming kasama. Tapos mamaya nag-altar call ako. Sinabing gano'n, nag-altar call ako, sinasabi niyan sa mga kasama, siya. Magpapalaya sa akin. Magpapalaya daw ako sa kanya. Siya. Hinintay ako hanggang doon. Mamaya dyan, kung ano-ano ng mga nagmamanifest sa kanya. Pati yung mga kasama kong pastor, kulang na lang, maglaho lahat. Nandun kami sa office. Mamaya pa, isa-isa lang. Mamaya, iba na naman yung sinasabi niya. Mamaya, iba na naman. So, sabi ko, ilang kayo dyan? So, nagsasabi naman. Minsan, 10. Malis na yung isa. 3 na lang. Because they can communicate. Sabi dito, I know who you are, the Holy One of God. So the devil's greatest weapon is not deception. And Jesus called Satan. Makikita natin yun in John 8:44, the father of lies. Pag sinabing father, source. Kaya hindi Diyos ang source ng lies. Si Satan ang source ng kasinungalingan. So the first temptation in Eden began with one question. Did God really say? Namansin mo pati yun? Talaga ba? Totoo ba? Yan yung sinabi na pinag-uusapan natin noong nakaraan. Totoo bang may nagmamahal sa'yo? Totoo bang mahal ka nila? Yan, pangwasak yan eh. Totoo ba na kailangan nating magbigay para sa Panginoon? Totoo ba na kailangan pa nating sumamba sa Panginoon kahit umuulan? Remember this, people of God.
Ang fisherman, tinatago niya yung hook. Ang ipinapaamoy, unang pinapakita dyan, yung bait. Likewise, Satan hides destruction inside temptation. Ulitin ko. Si Satanas, itinatago yung distraction. Ang nakalabas doon, temptation. Yung maganda. Maganda sa paningin, pakiramdam. Yun ang ipapakita niya. Siyempre dapat maganda para kumagat sa bait. That's why sin always promises freedom but delivers slavery. Ang kasalanan, ipinapangako niyan lagi, dito, tunay na malaya ka dito. Kayo magpasakop diyan sa Diyos na yan. Sabi siguro ni Satanas, sama kayo sa akin. Dito, magkakaroon tayo tunay na freedom. O, yari sila ngayon. Wala na silang kaligtasan ngayon. 1/3. Hihintay na lang sila ng lake of fire nila. Sin always promises freedom but delivers slavery. Alam niyo po, ang pinakamalaking kasinungalingan ng demonyo ay hindi lang worship mo si Satan. I-worship mo si Satan. Hindi lagi pong gano'n ang pinakamalaking kasinungalingan ng demonyo. Ang pinakamalaking kasinungalingan ng kalaban ng mga demonyo, ano po? Okay lang naman kahit wala si Jesus. Tanungin mo yung isang tao na wala kay Lord. Kumusta ka? Okay lang naman ako. O kumusta yung spiritual? Okay lang naman. Kahit matagal nang wala, okay lang naman ako. Napansin mo? Diyan na-atake siya. Gawing okay ang isang bagay na hindi okay. Okay lang, wala si Lord. Okay pa naman ako. Kumikita naman ako. Pwede kang kumita nang wala si Lord. Tanda mo. Pwede ka nabubuhay araw-araw. Nang wala si Lord, walang personal na relasyon sa Panginoon. Pero malaking kasinungalingan ng kalaban yan, na kung saan mamuhay ang isang tao na sabihin niyang okay lang na wala si Lord sa kanyang buhay. Dahil hindi talaga okay yon. Yan ang napakatinding deception ng kalaban. Kaya hindi sapat ang pagiging religious. Hindi sapat ang church attendance. Hindi sapat ang information. Kailangan may personal relationship kay Jesus. Kailangan ng transformation. Kaya nga kahit na struggling ang buhay mo, kahit na may hindi magandang nangyayari sa buhay mo, ang importante may relasyon ka sa Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon na kung saan yan ang kayamanan natin. The thief comes only to steal and kill and destroy. But I have come, sabi ni Jesus sa John 10:10, that they may have life and have it more abundantly. Kaya Jesus pa lang, panalo ka na. Ang tunay na kayamanan mo, walang iba kundi ang Panginoon. Come on, malakas na papuri sa ating Panginoon. Ngayong araw na ito, pinakamatinding kayamanan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Dahil hindi mo alam yung mga walang Kristo sa kanilang buhay, darating ang panahon, pwede silang maposes ng sandamakmak na kalaban. Kala nila okay lang? Hindi okay. Ang wala si Lord sa buhay ng isang tao. Dahil yan yung paborito na paglaruan ng kalaban, yung sinasabing okay lang silang wala si Lord. Pero unti-unti nang pinapadama ng kalaban hanggang sa masira na ng buong buo yung kanyang buhay. Ganyan ang trabaho ng demonyo. They can speak. Pwede kang kausapin. Kaya hindi lahat ng kausap, pinahayaan mong ma-impartan ka ng mga words na yon. Because they can still speak. Minsan pa nga magagandang mga salita. So demons can possess unbelievers. Kaya nila mag-possess at hindi lang isa, napakarami pa, kaya minsan napakahirap lumaya ng isang tao. Bakit? Sandamakmak na. Yung nakapossess sa kanya. Demons can disguise themselves. Even as religious person. And demons attend religious gatherings. Pangatlo, but definitely not the least. Ito maganda. Let's look at the weakness of demons. Sabi nga po natin, weakness. Pambihira yan. Dito mapapansin natin yung kahinaan ng kalaban. Ito naman maganda ngayon. Nakita na natin, may kapangyarihan sila, yes. Because they were once angels of light. They still have power. Bakit demonic spirits sila? But makikita natin, may kahinaan ng mga demonyo. At kapag nalaman mo ito, hindi ka basta-basta matatakot sa kanila. Mark chapter 1, verses 23 hanggang 28. Tignan natin sa verse 23. Just then a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out. Biruin mo, nag-iiyak ito.
Kahit pala demonyo, kala natin pagkatapang-tapang. Iyakin din pala. Why should believers never fear demons? Sinabi sa James chapter 2, verse 19, even demons believe and shudder. Naniniwala ang mga demonyo, pero nanginginig. Ay, pambihira, may kaba din pala to. Kaya dapat, mas nanginginig sila sa pangalan ni Jesus kaysa sa'yo. Kaya alam, maraming mga tao, hindi alam ito. Kaya takot na takot sa demonyo. Ito ang irony dito. People fear demons. Nakuha ba natin? People fear demons. But demons fear Jesus. Yung mga tao, takot na takot sa demonyo. Pero yung mga demonyo, takot na takot kay Jesus. So maraming mga tao, takot sa demonyo. Pero alam niyo po ba, mas takot ang demonyo kay Jesus. Kaya pala pag binabanggit ng isang mananampalataya ang pangalang Jesus, nanginginig sila. Bakit yung binabanggit mo, Diyos mo yon? Yung binabanggit mo, kaibigan mo yon. Yung binabanggit mo, Lord mo yon, King of Kings and Lord of Lords. At yung binabanggit mong yun, Panginoon mo. So takot na takot sila sa ating Panginoong Sokristo. Marito ka ba para puksain kami? May nag-iiyak siya dito. So mapapansin natin, first, that Jesus destroys demons. Verse 24, what do you want with us? Ito, maganda na ito, tignan niyo po. What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? Sabi nga po natin, destroy. Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. So tinanong ng demonyo, have you come to destroy us? Why? Alam nila ang ending nila. Ulitin ko, alam ng mga demonyo ang ending nila. Kaya the moment, again listen to this very, very carefully. The next time the devil reminds you of your past, tell him of his future. Every time na pinapaalala sa iyo ng demonyo yung pangit na nakalipas mo, kahit pinatawad ka na ng Panginoon para kainin ka ulit ng guilt, kainin ka na nakalipas mo, ipaalala mo sa Kanya, eto future mo. Mawawasak ka, may ending kayo, may habang buhay na kaparusahan kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangit man ang past mo, pero mas maganda ang future mo kaysa sa mga demonyo. Come on! The next time the devil reminds you of your past, tell him of his future. Dito takot na takot sila. Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Alam nila ang ending nila. Hindi na sila mananalo. Panalo na si Jesus. Sa cross pa lang, sinelyuhan na ang kanilang pagkatalo. So Jesus destroys demons. Kaya mas masarap nakakampi si Lord kaysa maipagkampihan sa kingdom of darkness. Kaya malaking kahangalan ang sumaid tayo sa kampo ng kalaban. So di baling mahina ako, basta nasa side ako ng Panginoong Jesucristo. Ang importante, nasa Team Jesus ka. Napansin mo, kahit ikaw ang pinakakulelat sa Team Jesus, pag nag-champion yung team, champion ka pa rin. Hindi naman tayo pinaka-star players eh. But still, dahil nanalo si Jesus, team panalo ka na rin. Kaya lahat na kay Jesus, maniwala ka. Nasa team ka ng mga panalo na. You are on a winning team. Dahil kasama mo ang ating Panginoon. Come on. Jesus destroys demons. Second, mapapansin natin that Jesus drives out demons. Tingnan niyo po, maigi. Ganda nito. Verse 25. Sabi niya ganon, be quiet. Said Jesus sternly, come out of him. Verse 26. The impure spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. Mapapansin natin dito na hindi gumamit ng ritual si Jesus Christ. Hindi gumamit ng kung ano-anong anting-anting. Meron ako nakita na comment sa isang social media about sa isang kilalang doktor na nagkasakit. May nakalagay dun sa comment section na sinabi niya doon,
try mo rin mag-albularyo, try mo rin to mga espiritistang to, wala namang mawawala. Ganyan lagi ang term ng mundo, walang mawawala. Anong walang mawawala? Ang daming mawawala. Akala natin wala lang yun. Iduduro, pinag-usapan nga natin noong nakaraan, the devil is like a roaring lion. Naghahanap ng tao na madidevour, ibig sabihin, uubusin niya. Sira na yung buhay ko, sinira pa ng todo. Akala ko ang demonyo, gentle. Hindi, Holy Spirit lang ang gentle. Ang demonyo, pag nakaisa yan, hindi isa yan. Iisandaan pa yan. Kaya mas maaga nagkamali tayo, magre-repent tayo. Magko-confess tayo. Dahil ang maganda, gentle si Lord. Merciful ang Panginoon. Ang grace, ibinibigay ni Lord, ang hindi mo deserving. Ang mercy, hindi ibibigay ni Lord, yung deserving mo na kaparusahan. Ganon ka-merciful ang ating Panginoon. Ganon ka-gentle ang Holy Spirit. Kaya nga, isang malaking kahangalan sa isang tao na magpatuloy na makipagkampihan sa kingdom of darkness. Why? Jesus can drive out demons. Hindi siya na nagre-ritual dito. Isang utos niya lang. Sinabi niya dito, come out! Ano nangyari? Sumunod ang demonyo. Kaysa matakot ka sa demonyo, pasunurin mo siya sa pangalan ni Jesus. Come out. Ito rin yung ginawa ng mga mananampalataya sa Book of Acts. So ganun kalakas ang salita ng Diyos. Ganun kalakas ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Jesus destroys demons. Jesus drives out demons. Pangatlo, Jesus directs demons. So kayang i-direct ng Panginoong Sukristo itong mga demonyo. Verse 27, tignan niyo po makikita. He commands even the unclean spirit and they obey Him. Sabi ko, minsan may sinabihan ako eh. Tingnan mo, buti pa demonyo, sumusunod ha. Buti pa sumusunod. So, dapat mas masunurin tayo. Kaya lang sila kasi, talaga naman wala naman silang laban kay Lord. Pero kahit na sumunod sila ng sumunod, di na sila mapupunta sa langit. Di ba sinabi na dun sa binasa ko kanina, Romans chapter 12? Wala na silang lugar. Pagdating sa kaligtasan, wala na. Kaya sila sumusunod dahil di nila kaya ang kapangyarihan ng Diyos. So the word command here means to give military orders. Yung word na command dito, ang ibig sabihin, magbigay ng military orders. Because demons are not, tandaan natin, demons are not equal with Jesus. Hindi pwedeng pumantay. Kay Michael the Archangel nga lang, hindi napantay, hindi na nga kaya ng dragon, ni Satan eh. Hindi na nga siya kaya, sila binasa natin kanina. Hindi lalo kay Lord. So they are subjects under His authority. Kumbaga si Jesus, kasi dito He commands. Sabi nga pulot natin, command. He commands. So napaka-importanting command na ito. Kaya nga si Jesus, parang ganito, si Jesus yung general, yung mga demonyo, yung mga talo ng sundalo. Hindi sila equal ni Jesus. Hindi ito laban ng good versus evil. Ito ay laban ng creator, ng hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon, laban sa mga rebelding nila lang. So alam na natin ang ending nito. Jesus wins. So minsan, para tayong batang takot sa anino, hanggang sa mabuksan yung ilaw. Nung mabuksan ng ilaw, pwedeng nandun pa rin yung anino. Pero wala na ang takot. Bakit? Kasi mas makapangyarihan ang liwanag kaysa sa dilim. Di ba yung mga bata? Minsan natatakot sa madilim. Minsan natatakot sila, yung anino nila, akala nila may multo. Pag binuksan mo na yung ilaw dahil wala nang kadiliman, kahit nakita nila yung anino nila, hindi na sila takot kasi may liwanag na. Parang ganun din. Ibig sabihin, mas makapangyarihan ang liwanag ng Panginoon kaysa kadiliman ng kalaban. Ganun din kay Lord. Hindi natin dinidinaya ang existence ng mga demonyo. Pero, mas pinapalaki natin ang ating tingin sa kapangyarihan ng ating Panginoong Sokristo. Makapangyarihan ang mga demonyo, they are existing, but wala nang papantay sa kapangyarihan ng ating Panginoong Sokristo. Pangalan pa lang niya, nagbabaw na ang lahat sa Kanya. Kaya nga kung may Jesus ka, ulitin ko, hindi ka kawawa. Ikaw ay makapangyarihan dahil sa Kanya. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya wag mong palakihin ang demonyo sa iyong isipan.
Huwag mong bigyan ng matinding platform ang demon sa buhay mo. Palakihin mo si Kristo sa paningin mo. Dahil mas malaki siya at mas makapangyarihan siya. So kapag may temptation, lumapit kay Jesus. Kapag may fear, lumapit kay Jesus. Kapag may spiritual battle, lumapit tayo kay Lord. Kaysa yung, wala namang mawawala, subukan mo yan. Di subukan mo, si Lord na lang. Dahil alam naman natin ang demonyo, temptation nga, deception nga. Padadamahin ka, hindi lang isang beses ka. Tapos pagtapos nun, hindi ka lang niya isang beses wawasakin. Tutuluyan ka ng tutuluyan. Kaya pag nagkamali, tandaan natin, may Jesus tayong babalikan. May Lord na kayang umayos ng buhay natin. Kahit may spiritual battle tayo, ang importante sino kasama natin sa laban. Kaysa makipagkampihan sa kadiliman, makipagkampihan ka na lang sa Diyos ng kaliwanagan. So mas palakihin si Jesus sa ating paningin. And I will end with this. Alam niyo po, may isang bata po na takot dumaan sa madilim na sementeryo. Actually, ako po ito dati kasi yung lugar po namin sa probinsya. Ano yon? May sementeryo nga po kami doon. Malapit yung bahay sa sementeryo. Paggabi, lalo paggabi, takot na takot. Lalo kaming mga taga Maynila, pag pumupunta doon, takot na takot sa sementeryo. Pero may batang dumaan sa madilim na sementeryo, sabi niya sa tatay niya, Daddy, natakot po ako. Sabing gano'n nung anak, doon sa kanyang tatay, Dad, natatakot po ako. Ang ginawa po ng tatay, hinawakan lang siya sa kamay niya. Hinawakan ng tatay yung kamay ng kanyang anak. Sabi ng tatay, anak, basta hawak mo ang kamay ko, wala kang dapat katakutan. Hindi naman po nawala yung dilim. Nandun pa rin yung dilim. Hindi naman nawala yung sementeryo. Andun pa rin naman yung sementeryo. Pero ang nawala, yung takot. Bakit? May kasama siyang mas malakas. May kasama siyang mas sumahawak sa kanya. Ganon din sa buhay Kristiyano. Hindi sinabi ng Diyos na mawawala ang spiritual battle. Nawala na agad ang mga demonic spirits dito. Walang ganong sinabi ang Panginoon. Pero ipinangako niya, hindi ka niya iiwan. Kaya nga sa panahon na natatakot ka, maybe sa panahon na ino-oppress ka, pwedeng ini-influensyahan ka ng kalaban, tinatakot ka na hindi mo na kaya, habang buhay ka ng alipin, ng ganyang spirit, o kaya habang buhay ka na kung saan ganyan na lang, tanda mo, pwedeng hindi mawala sa ngayon ang kadiliman. Pwedeng nandyan pa rin ang pagsubok. Pero ang importante, hawak ka ng Panginoon. Pangako ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Yes, nandyan ang pagsubok, nandyan ang problema, pero magpapatuloy tayo kasi higit sa lahat, nandyan si Jesus sa buhay natin. Hawak-hawak tayo. He is Emmanuel, God with us. Come on, malakas na papuri sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Tayo po lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon if you can stand. So ngayong araw na ito, let me challenge you. Ano po yung mas malaki sa isip mo ngayon? Ano ba yon? Problema? Takot? Demonyo? O mas malaki si Jesus sa paningin mo ngayon? Tandaan natin, people fear demons, but demons fear Jesus. Ulitin ko. People fear demons, but demons fear Jesus. At kung ikaw ay na kay Kristo, wala kang dapat katakutan. Dahil ang hari na kinatatakutan ng impyerno, ang hari na kinatatakutan ng mga demonyo, ay siyang kasama mo araw-araw. 1 John 4:4, greater is He that is in us than he that is in the world. Lagi mong alalahanin tong word na ito. 1 John 4:4, greater is He that is in us than he that is in the world. Makapangyarihan man ang kampo ng kadiliman. Ramdam mo man minsan ng oppression. Ramdam mo man yung mga taong ginagamit ng demonyo. Loob ng pamilya, minsan nasa gawain ng Panginoon, minsan nasa trabaho, nasa paligid, nasa gobyerno, nasa negosyo. Yes, hindi natin dinidinay ito. Kasama ito sa katotohanan that they exist. Ba't lagi mong iisipin, ramdam mo man ang kapangyarihan ng kalaban, but greater is He that is in us than he that is in the world. May lakas sila
pero mas malakas si Jesus. May lakas, may force ang kalaban, pero mas makapangyarihan ang ating Panginoon. Tignan niyo po maigi ulit dito as I end, verse 24. What do you want with us? Tignan niyo po ito na ako. What do you want with us? Sabing ganon ng demonyo. Jesus of Nazareth, have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Sabi ba naman, demonyo? I know who you are, the Holy One of God. I know, sabi niya, kilala kita. Ang challenge ko sa bawat isa ngayong araw na ito, sana hindi mo lang kilala si Jesus. Why? Even the demons kilala si Lord. Nawa may relasyon ka sa Kanya. Kasi sila walang relasyon kay Lord. Kasi pwedeng kilala, pero walang relasyon. Kaya sinabi sa John 1:12, yet to those who receive Him, si Jesus, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kasi pwedeng kilala ng isang tao si Jesus, but walang relasyon. Ang tawag doon, pure religion. Kaya importante, mas importante ang relasyon kaysa reliyon. Pwedeng makatulong, pwedeng makalapit kay Lord, religare, ibig sabihin sa Latin ng religion, pwedeng makatulong, but hindi kayang magligtas. Because only Jesus saves. Acts 4:12. Tanging si Jesus lamang. Sana hindi mo lang kilala si Lord. Sana may relasyon ka sa Kanya. Paano magkakaroon daw ng relasyon kay Lord? Para magkaroon daw tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon. John 1:12. Yet to those sino man daw tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. At kapag may karapatan ka bilang anak ng Diyos, may kapangyarihan. Tandaan natin, ang may karapatan, may kapangyarihan. Kapag may karapatan ka, may kapangyarihan ka laban sa gawa ng kaaway. I want you to close your eyes right now. Homong you hear ngayong araw na ito na naintindihan mo ang katotohanan ito. Pero mas hindi mo at hindi natin hina-highlights ang gawa ng kalaban. Yes, kailangan natin matutuhan yung mga move nila. May word sila. Sama ngayon sa mundo natin. May word sila. May kilos talaga sila. Pero tanda mo, may weakness sila. At ang pinakamatinding kahinaan nila, walang iba, kundi ang Panginoong Kristo. That's why, nais ng Panginoon, hindi mo lang siya kilala. Gusto ng Panginoon, may personal kang relasyon sa Kanya. At kung ikaw man ngayong araw na ito, bago tayo mag-pray, naniniwala ako may nais gawin sa'yo si Lord ngayong araw na ito. But maybe, kahit napakaulan ng araw na ito, yaman tataka nandito ka sa lugar na to. Maybe first time mong dumalo dito, first time mo na-invite. Or maybe first time umaattend ka, naintindihan mo ito, na ayaw sa ngayong araw na ito, sinasabi mo, ayaw ko lang magkaroon ng reliyon. Ayaw ko lang maging attender lang ng church. Lord, I want to have a personal relationship with you, Lord. Dahil aalipinin lang ako ng kalaban, bubulahin lang ako ng kalaban, dudurugin lang ako ng kalaban. But wala silang ipapantay sa kapangyarihan mo, Panginoon. That's why today, sino dito ngayon sinasabi, Lord, I want to accept you. I want to believe you. Lord, na ikaw ang aking manliligtas, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kung naintindihan mo tong word na ito ngayon at gusto mong magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon ngayong araw na ito, bibilang ako ng 3, tataas mo na mabilis yung kamay mo. At ngayong araw nito, magkakaroon ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Bibigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos at magkakaroon ka ng kapangyarihan bilang anak ng Diyos. Are you ready right now? Lift up your hands. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, mananalangin tayo, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Sabihin mo ngayong oras na ito, Heavenly Father, Heavenly Father, I confess that I am a sinner I confess that I am a sinner and I need a Savior.
and I need a Savior. I believe that Jesus Christ died for my sins I believe that Jesus Christ died for my sins and rose again to give me eternal life. and rose again to give me eternal life. Today, Today, I repent of my sins I repent of my sins and accept Jesus and accept Jesus as my Lord and Savior. as my Lord and Savior. Thank you for your forgiveness, Thank you for your forgiveness, for making me your child, for making me your child, and for giving me a brand new life. and for giving me a brand new life. Today, Today, fill me with your Holy Spirit. fill me with your Holy Spirit. Help me follow you faithfully Help me follow you faithfully and use my life and use my life for your glory. for your glory. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. amen. Kung ginawa mo ito for the very first time, hindi isang religious lamang na confession, kundi nagmumula sa puso ko. Again, John 1:12. Sino man tumanggap kay Jesus, manampalataya sa Kanya, bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At kapag may karapatan, may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And for all of you right now, naramdam mo yung demonic oppression. Yes, kahit na Christian tayo, may oppression, nais pa rin tayong impluwensya ng kalaban. Tinatakot tayo sa pwedeng mangyari sa ating buhay. Nire-remind tayo ng ating past again. The next time the devil reminds you of your past, tell him of his future. Dahil mas may future ka kaysa sa kampo ng kadiliman. Ngayong oras na ito, sa mga may karamdaman dito, in the name of Jesus, kung meron man dito, nilagyan na ng ending ng doktor ang katawan mo, nauunawaan ko dahil hindi naman sila Diyos. Pwedeng yun yung findings. But right now, in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, na ating manlilikha, na may likha ng ating katawan, ngayong oras na ito, inuutusan ko ang karamdaman yan sa pangalan ni Jesus. Layas! In the name of Jesus, I speak for healing right now mula ulong kan talampakan ngayong oras na ito. Habang nakapikit ang bawat isa, hawakan mo yung parte ng katawan mo. Kung kayang hawakan, kung hindi naman, sa iyong puso na lang, sa iyong dibdib ngayong oras na ito. Father, I pray God for peace which transcends all understanding. I pray God for divine healing right now. In the name of Jesus. Kung meron man dito, Lord, meron demonic possession na nangyayari. Umatin man siya sa lugar na ito pero pinoposes ng kalaban sa pangalan ng Panginoong Hesus. In the name of Jesus, pinapalayas ko ang demonic spirit na yan na matagal nang umaalipin sa'yo, nasan ka mang parte ng lugar na ito. In the name of Jesus, demonic spirit, come out of that body now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every unclean and impure spirit right now, come out of that body. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Spirito ng takot, in the name of Jesus, come out of that person right now. At kung ikaw man ito, nararamdaman mo na tila baga pinalalaya ka ng Panginoon at hindi mo pa ginagawa, hayaan ng Panginoon na maghari sa buhay mo. Today, accept Him as your Lord and Savior. Kasi pangit na lumayas lang ang demonyo pero wala ka naman ipinalit. Babalikan ka niyan. Let Jesus reign in your life. In the name of Jesus. Lahat naman ng mga mananampalataya dito na may oppression ng kalaban sa'yo, na sinusundan ka, in the name of Jesus, nire-review ko anuman kinakapitan niya sa iyong tahanan. Anuman kinakapitan niya sa iyong buhay, maybe may paniniwala na hindi maganda. Anuman kinakapitan ng kalaban, in the name of Jesus, winawasak ko ito sa iyong buhay. Maraming salamat sa panonood ng Amazing Hope Church YouTube channel today. Kung na-encourage ka sa mensaheng ito, don't forget to subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming live services, Bible discussions at mga bagong messages. Gusto rin naming marinig ang iyong story. Mag-iwan ka ng comment sa ibaba at sabihin sa amin kung saan ka nanonood, kung ano yung nangusap sa puso mo ngayon at paano ka namin may papanalangin. At kung nais mong suportahan ang ministering ito, maaari mong i-click ang give button. Ang iyong suporta ay makakatulong sa patuloy na pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pag-abot sa mas maraming tao sa buong mundo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. God bless you and we'll see you in our next video.